Walang makakalimot sa B-2 bomber mapalupa man o nasa himpapawid ito. Ang subsonic na eroplano, Northrop B-2 Spirit, ay pinakakilala sa kakaiba nitong hugis, isang stealth na eroplano na dinisenyo para maiwasan ang radar ng kalaban at maghatid ng mga armas o nuclear sa loob ng teritoryo nito. Kaya naman, ang stealth bomber na hugis paniki na ito ay kayang magdulot ng takot tuwing lumilitaw sa kalangitan. Kung mapapansin mo pa ito, itinatabi na ng United States ang kanilang B-2 bomber fleet na naging pangunahing bahagi ng kanilang Air Force mula dekada 90. Habang inilalabas ang B-21 Raider bilang pangunahing bomber nila, ang 19 B-2 na aktibo ay unti-unting itatabi sa susunod na 10 taon hanggang 2030 sa. Matibay na ang lugar ng B-2 sa kasaysayan, ngunit maaaring hindi pa tapos ang kwento nito. Sa katunayan, maaaring nagsisimula pa lang ang isang panibagong kabanata. Salamat sa kagandahang loob ng mga Amerikano, ang Estados Unidos at Australia ay may matibay na ugnayang militar na nabuo sa mahigit isang siglo ng pagtutulungan sa labanan. Ang dalawang bansa ay magkasama sa bawat mahalagang labanan mula pa noong unang digmaang pandaigdig hanggang sa mga pangunahing labanan sa dagat noong ikalawang digmaang pandaigdig, sa Pasipiko hanggang sa nagyayelong mga tanawin ng Korea, sa mga gubat ng Vietnam at sa mga disyerto ng gitnang silangan sa Gulf Wars at mga kampanya sa Afghanistan at Iraq. Ang pagtutulungang ito ay madalas na tinatawag na mateship mula sa paggamit ng mga Australiano ng mate para sa kaibigan. Ang dalawang bansa na may magkaparehong wika ay tila likas na magkapartner dahil pareho rin ang kanilang demokratikong mga halaga at interes. Ang 100 taon ng pagtutulungan ay nagresulta rin sa kahangahangang ugnayan ng kanilang mga sandatahang lakas. Ang kooperasyong militar sa pagitan ng Australia at New Zealand ay opisyal na pinagtibay ng 1951 Australia-New Zealand at United States Security Treaty. Australia-New Zealand at United States Security Treaty. Bukod sa kasunduang ito, ang dalawang bansa ay may mahalagang praktikal na kooperasyon. Ang 2014 United States Australia Force Posture Agreement ay nagtatag ng taunang pag-ikot ng United States Marines sa bases sa Darwin at pinalakas na pag-ikot ng United States Air Force sa Australia. Pinalalalim ang integrasyon at kahandaan. Ngunit ang pinakamalaking ehersisyo ay hindi lang kinabibilangan ng United States at Australia, kundi pati na rin ng 17 pang ibang bansa. Ang Exercise Talisman Sabre ay isang biennial na malakihang ehersisyong militar na kinabibilangan ng 10,000 mga tauhan mula sa parehong bansa at iba pang mga international na kasosyo, kabilang ang Canada, Fiji, Pransya, Alemanya, India, Indonesia, Hapon, Netherlands, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Pilipinas, Republika ng Korea, Singapore, Thailand, Tonga at United Kingdom. Ang mga ehersisyong ito ay nagpapakita at sumusuporta sa interoperability na nagtitiyak na ang mga Allied Defense Forces ay maaaring magtulungan ng walang hadlang sa iba't ibang mga issue sa seguridad. Ang mga kasunduan, integrasyon at geographical na posisyon ng Australia ay ginagawa itong mahalagang kaalyado ng United States sa Indo-Pacific. Matatagpuan sa sangandaan ng Indian at Pacific Oceans, ang estratehikong lokasyon ng Australia ay nagbibigay sa United States ng mahalagang bentahe sa rehiyon. Kahit na ang estratehiyang pangdepensa ng Australia ay nakatuon sa sariling rehiyon, pinapalakas ito ng espesyal na akses sa intelihensya ng United States agham sa depensa, armas, at suporta sa lohistika ng militar. Itinataguyod ng Australia ang pagkakaisa sa kanilang rehiyon, lalo na sa mga maliliit na bansang Pacific Island, at isinusulong ang isang alituntuning pandaigdig. Tradisyonal na nakatuon ang Australia sa Pacific, ngunit kamakailan ay yumakap ito sa isang aktibong pulisya ng pagtingin sa kanluran patungo sa Indian Ocean. Dahil sa lumalalang banta ng China sa Hilaga, pinatitibay ng Australia ang relasyon nito sa India at Indonesia sa pamamagitan ng mataas na antas na dialogo at kooperasyong pangdepensa. Ang mga inisyatibo tulad ng Indo-Pacific Endeavour, isang taunang aktibidad ng Australian Defence Force, ay naglalayong makipag-ugnayan sa mga bansa sa Northeast Indian Ocean, gaya ng Bangladesh, Maldives at Sri Lanka. Kabilang dito ang kooperasyong militar, magkasanib na pagsasanay, at mga hakbang para palakasin ang kakayahan, gaya ng pagbibigay ng patrol boats sa Maldives at surveillance equipment sa Sri Lanka. Makikita sa kasaysayan na ang mga pangunahing base militar ng Australia ay nakasentro sa timog silangang bahagi ng bansa kung saan mas maraming naninirahan. Ang estratehiyang Look West ay may malalaking pagbabago sa posisyon. Pinapalakas ng Australian Defence Force ang mga pasilidad sa mga teritoryo nito
sa Indian Ocean, kabilang ang pag-upgrade ng airstrip sa West Island sa Cocos Islands para suportahan ang mga eroplanong pang-surveillance na P-8 Poseidon. Ang pagpapalawak ng naval base na Her Majesty's Australian Ship Sterling sa Garden Island, malapit sa lungsod ng Perth sa Western Australia, ay isa pang mahalagang bahagi. Ang base na ito ang magiging tahanan ng Submarine Rotational Force West sa ilalim ng Australia, United Kingdom, United States simula 2027 at ng mga hinaharap na nuclear-powered submarines ng Australia, pati na ang mga service combatant ito. Ginagawa nito ang Western Australia na mahalagang sentro ng operasyon para sa Australia at mga kaalyado nito sa Indian Ocean, ang Royal Australian Air Force. Royal Australian Air Force ay isang maliit ngunit modernong puwersang panghimpapawid na may iba't ibang advanced na sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa kanilang mga combat aircraft ang 72 Lockheed Martin F-35E Lightning II Stealth, multi-role fighters at 24 Boeing FA-18F Super Hornet Strike Fighter aircraft. Para sa airborne, early warning at control at electronic warfare, gumagamit ang Royal Australian Air Force ng 6 na Boeing E-7A Wedgetail aircraft at 12 Boeing EA-18G Growler electronic warfare aircraft at cyber warfare aircraft. Ang maritime patrol at anti-submarine warfare ay hahawakan ng 12 Boeing P-8A Poseidon aircraft at may karagdagang order pa. Pinatatakbo rin ng Royal Australian Air Force ang iba't ibang transport, tanker at training aircraft, kabilang ang C-17 Globe Master C-100 at 30 J Hercules at Airbus KC-30A multi-role tanker transport. Gayunpaman, kulang ang Australian Air Force ng dedikadong long-range strategic strike platform na makakapagpakita ng lakas sa malalayong lugar na may matinding labanan. Maaaring mapunan ng B-2 Spirit stealth bomber ang kakulangang ito. Dinisenyo ang mga B-2 stealth bomber para maghatid ng mga sandata sa teritoryo ng kalaban nang hindi natutuklasan. Ang mga eroplano ay gawa ng Northrop Grumman Corporation kasama ang Boeing, Hughes Radar Systems Group, General Electric Aircraft Engine Group at Vought Aircraft Industries. Ang mga bomber ay lumilipad na may 2 tripulante, ang piloto sa kaliwa at ang mission commander sa kanan. Mas kaunting crew kumpara sa mga lumang bomber. May lapad na 172 talampakan at habang 69 na talampakan. Ang B-2 ay may kakaibang disenyo na flying wing na walang patayong stabilizer o hiwalay na fuselage. Nababawasan nito ang radar cross-section ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng pagtaboy ng radar energy. Karamihan dito ay gawa sa carbon fiber reinforced composite materials at pinahiran ng espesyal na materyales na sumisipsip ng radar. Tumatimbang ito ng 160,000 libra at higit sa dodoble kapag lumilipad, gamit ang 17,000 at 300 libra ng thrust bawat makina. Ang stealth technology nito ay hindi gumagamit ng afterburners na magbibigay ng malaking infrared signature at makakompromiso. Sa pagiging stealth nito, nililimitahan nito ang bilis sa mataas na subsonic na may pinakamataas na 600 at 28 milya bawat oras. Ngunit pinapalawak ang saklaw hanggang 6,000 nautical miles o 10,000 milya. Sa isang air refueling, ang B-2 ay kayang magdala ng 40,000 libra ng mga balas sa 2 internal weapons base na tumutulong sa pagiging stealth nito. Ang mga compatible na sandatang nuclear ay kinabibilangan ng B-61 at B-83 bombang nuclear para sa taktikal at estratehikong gamit. Ang mga B-2 fighter ng Australia ay maring maging malaking panakot sa China na nagiging mas agresibo sa Indo-Pasipiko. Sa South China Sea, ang mga barkong Chinese Coast Guard ay gumagamit ng gray zone tactics. Binabangga at pinagbabaril ng water cannon ang mga barkong Pilipino sa pinag-aagawang karagatan. Nangyari ang mga insidenteng ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, na nagpapakita ng lumalaking kagustuhan ng China na palalain ang tensyon bilang bahagi ng pag-aangkin nila sa teritoryo. May interest ang Australia sa South China Sea dahil 2/3 ng kanilang seaborne trade ay dumadaan dito. Noong Pebrero 2025, ang Chinese People's Liberation Army Navy Task Group, 107 ay nagsagawa ng hindi inaasahang live fire exercises sa Tasman Sea sa pagitan ng Australia at New Zealand at direktang nasa ilalim ng isang abalang ruta ng eroplano na mas nakakabahala. Binubuo ang Naval Task Group na ito ng isang Type 055 stealth guided missile destroyer, Type 054 a guided missile frigate at replenishment ship. Naglayag sila sa silangang baybayin ng Australia sa loob ng 10 araw bago magsimula ng mga ehersisyo. Ang pagpapakitang ito ng kakayahan sa malalayong karagatan, malayo sa baybayin ng China,
ay malawakang itinuring bilang isang babala. Layunin nitong iparating na kaya ng militar ng China na putlin ang mahahalagang koneksyon sa himpapawid at dagat papuntang Australia at New Zealand anumang oras. Nitong nakaraang buwan, nagpakawala ng flare ang Chinese fighter pilot malapit sa Australian Maritime Patrol aircraft sa South China Sea na ikinonsiderang delikado at di profesional ng Australia. Ang mga aksyong ito ay bahagi ng pagsisikap ng Beijing na gawing normal ang presensya ng kanilang militar sa buong Pasipiko at hamunin ang kasalukuyang estratehikong kaayusan. Ngunit hindi lang bakal na kamao ang ipinapakita ng China, kundi pati na rin ang pelos na guwantes. Isinasagawa ng China ang mga hakbang upang makipag-ugnayan sa mga bansa sa Pacific Island sa pamamagitan ng kombinasyon ng diplomasya, mga insentibong pang-ekonomiya, at mga banayad na kasunduang pang-seguridad. Itinuturing ito ng Australia at ng mga kaalyado bilang sinadyang estratehiya ng Beijing upang pahinain ang kanilang matagal ng ugnayan at baguhin ang kaayusan sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, naging pangunahing tagapagbigay ng pondo ang China para sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng kalsada at daungan sa ilalim ng Belt and Road Initiative nito. Ang ilang kasunduan ay may probisyon para sa karapatan sa mahahalagang mineral, tulad ng deep sea mining sa Cook Islands o kooperasyon sa pangingisda at daungan na kadalasan ay may dalawang gamit para sa sibilyan at militar. Ipinapahiwatig nito na aktibong sinusubukan ng China na palawakin ang kanilang naval access. Naging mas matapang sila dahil sa mga tradisyonal na kasosyo ng kanluran, tulad ng United States at New Zealand na nagbawas ng pondo sa mga lugar na ito. Ang kasunduan sa seguridad ng Solomon Islands noong 2022 ay mahalagang pangyayari. Ikinabahala ng husto ng Canberra at Washington ang lumalabas na draft at kasunduang pirmado sa seguridad sa pagitan ng China at Solomon Islands. Pinapayagan ng kasunduan ang mga pulis ng China, armadong pulis, mga tauhan ng militar at iba pang puwersa ng pagpapatupad ng batas na mag-operate sa mga isla sa ilalim ng ilang partikular na kalagayan. Pinahihintulutan din nito ang mga barkong pandigma ng China na dumaong para sa suportang lohistikal. Nag-alala ito sa posibleng pagtatayo ng base militar ng China malapit sa Australia na maaring baguhin ang estratehikong balanse. Maliban sa Solomon Islands, pinalawak ng China ang mga pagsasanay ng pulisya at nagbigay ng kagamitan sa Vanuatu, Kiribati, Samoa at Fiji. Dahil sa mga hakbanging ito, ang Kiribati at Solomon Islands ay lumipat ng diplomatikong pagkilala mula Taiwan patungong Beijing noong 2000 at 19 na nagbukas ng daan para sa mas malapit na ugnayang ekonomiko at pang-seguridad sa mainland China. Ang mga paraang ito ay nagpapakita ng agarang pangangailangan para sa Australia at mga kaalyado nito na palakasin ang kakayahang magpigil at magkasamang tumugon sa rehiyon. Ang isang fleet ng mga B-2 na nag-ooperate mula sa isang base sa Hilagang Australia ay magiging hindi pa nararanasang estratehikong panakot. Mula Australia, ang Stealth B-2 ay kayang abutin halos anumang target sa Indo-Pacific sa loob ng ilang oras. Ang bandang ito ay pipilitin ang Beijing na harapin ang posibleng multidirectional na pag-atake, hindi lang mula sa mga base ng United States sa hilaga at silangan nito, kundi pati na rin mula sa Australia sa timog. Komplikado at mapanganib para sa China ang anumang agresibong aksyon dahil dito. Mauobliga rin ang China na ilipat ang maraming depensa sa himpapawid at missile sa kanilang timog at timog silangang bahagi, na maghihina sa kakayahan nilang mag-focus ng puwersa sa ibang lugar. Ang pamamaraang ito ay naaayon sa 2024 National Defense Strategy ng Australia na nananawagan para sa pagpapalakas ng kakayahan sa long-range strike. Mahalaga ang kakayahang maglagay ng presyon sa China sa gitna ng issue sa Taiwan. Lumalaki ang pag-aalala ng United States at mga kaalyado na naghahanda ang China para sa militar na pananakop sa Taiwan. Binalaan ni Defense Secretary Pete Hegseth na ang China ay napipintong banta at ang pagpigil sa Beijing ang pangunahing prioridad ng Pentagon sa rehiyon dahil sa pagpapalakas ng militar ng China at pagsasanay para sa isang pananakop sa Taiwan. Bagamat opisyal na sinusunod ng United States ang One China policy at hindi kinikilala ang Taiwan sa diplomatikong paraan, may matatag at di-opisyal silang ugnayan. Pinatindi ng United States ang presensya ng kanilang militar sa South China Sea. Binibigyang diin ang estratehiya ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas upang pigilan ang agresyon ng hindi hinahangad ang digmaan o pagpapalit ng pamahalaan. Gayunpaman, anumang aksyong militar ng China laban sa Taiwan ay magbubunga ng matinding tugon mula sa United States at mga kaalyado nito na maaring humantong sa malaking labanan sa rehiyon. Bukod sa estratehikong kahalagahan,
Ang paglilipat ng B-2 fleet ay maaaring magdulot ng posibleng benepisyong pinansyal para sa United States at Australia. Bawat bomber ay nagkakahalaga ng mahigit $2 bilyon noong una itong binuo. Isang malaking puhunan na ipadadala lang sa Boneyard sa Davis Montane Air Force Base, kung saan kailangang sagutan ng United States ang gastos sa pagdecommission. Ang paglilipat ng mga asset sa Australia, kahit libre, ay mas matipid para sa United States. Ngunit hindi laging libre ang libre. Para sa Australia, ang pagkuha ng mga B-2 kahit walang bayad ay magastos pa rin. Ang bawat B-2 bomber ay nagkakahalaga ng halos $40 milyon bawat taon upang mapanatili, isang malaking responsibilidad para sa anumang Air Force. Kasama sa halagang ito, ang pangangalaga ng mga espesyal na stealth coatings at komplikadong mga sistema ng B-2, ang pagsasanay sa mga piloto at ground crew ng Royal Australian Air Force para sa B-2 ay magiging malaking gawain. Nangangailangan ng malawak at espesyal na mga programa. Dagdag pa rito, magiging malaki rin ang gastos sa pagsasanay ng mga piloto para sa isang masalimuot na strategic stealth bomber tulad ng B-2. Gayunpaman, ang ganitong pamumuhunan ay hindi lamang magpapahintulot sa Australia na magkaroon ng B-2 fleet, kundi magbibigay rin ng mga aral at kasanayan na mahalaga para sa mga hinaharap na strike capabilities. Ang malalim na interoperability at joint training exercises ng United States at Australian Air Forces ay makakatulong sa transisyong ito. Ang mga regular na joint air operations sa mga pagsasanay na ito ay nagpapahiwatig na ang Royal Australian Air Force at United States Air Force ay bihasa na sa pagtutulungan, pagbabahagi ng mga pamamaraan, at pag-i-integrate ng kanilang mga air asset. Maaaring bumuo ng mga joint training scenario na maghahanda sa mga Australianong air crew para sa mga operasyon ng B-2 sa pamamagitan ng paggamit ng karanasan ng United States Air Force sa platapormang ito. Ang pagdagdag ng B-2 stealth bomber sa depensa ng Australia ay tiyak na magbabago sa estratehiya ng depensa ng China. Mapipilitang ilipat ng Beijing ang kanilang mga depensa sa himpapawid at missile upang maprotektahan ang kanilang timog at timog silangang bahagi na kasalukuyang hindi masyadong nalalagay sa panganib ng malalimang pag-atake mula sa mga stealth asset. Ang paglalaan muli ng mga yaman na ito ay natural na magpapahina sa kakayahan ng China na mag-focus ng puwersa at mga advanced na sistemang depensibo sa ibang kritikal na lugar, gaya ng Taiwan Strait o South China Sea. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng mga stealth bomber sa Australia ay makakaapekto sa mga pangmatagalang planong militar ng China. Mapipilitan itong mag-invest ng mas malaki sa advanced na counter-stealth na teknolohiya at matibay na early warning system sa mas malawak na heograpikong lugar. Ang mga ulat tungkol sa pagdevelop ng China ng flying wing stealth aircraft na maaring gumagamit ng mga ninakaw na sikreto mula sa B-2 ay nagpapakita ng pagkilala ng Beijing sa estratehikong bentahe ng stealth technology at determinasyon nitong labanan ito. Ang pag-deploy ng B-2 ng Australia ay magpapabilis sa arms race na ito. Mas mahalaga, gagamitin nito ang subok ng plataporma na napatunayan sa labanan at hawak na ng mahalagang kaalyado ng United States. Bukod sa agarang epekto sa estratehiya, ang paglipat ng B-2 sa Australia ay mahalaga rin para sa mga plano ng Royal Australian Air Force sa hinaharap tungkol sa estratehikong air power. Lalo na ang matagal na interes nito sa B-21 Raider. Ang B-21 Raider ay ang pinakabagong stealth bomber ng United States Air Force, napapalit sa B-2 fleet pagsapit ng 2040. Ang mga eksperto sa depensa ng Australia at mga think tank ay natukoy na ang B-21 Raider bilang isang posibleng pangmatagalang solusyon para sa mga pangangailangan ng Australia sa strategic strike. Ito ay nag-aalok ng mas mabilis at flexible na opsyon kumpara sa mga nuclear submarine na inaasahan sa Australia-United Kingdom-United States Agreement. Ayon sa mga ulat, maaaring humingi ang Australia ng access sa B-21 at magmungkahi ng kolaborasyon sa Estados Unidos, kabilang ang posibilidad na mag-operate ng mga B-21 mula sa mga pasilidad militar ng Australia. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng B-2 fleet sa Australia, matutulungan ng United States ang Royal Australian Air Force na magkaroon ng mahalagang karanasan at pagkatuto. Ang pagpapatakbo ng B-2 ay magbibigay sa mga tauhan ng Australian Air Force ng karanasan sa pamamahala ng mga advanced na stealth platform, pagbuo ng doktrina, lohistika, at human capital para sa mga kakayahang ito. Ang karanasang ito ay direktang maililipat sa B-21 Raider. Tinitiyak na ang Royal Australian Air Force ay handa upang
upang mawisama at epektibong mapatakbo ang susunod na henerasyon ng bomber kapag ito ay available sa 2040. Sa madaling salita, ang mga B-2 ay magiging epektibong pansamantalang hakbang na magpapahintulot sa Australia na magtayo ng pundasyong kaalaman at mapabilis ang paglalakbay sa pagkuha ng mga B-1. Mas pinatibay nito ang papel bilang pangunahing kalahok sa seguridad ng Indo-Pacific. May mga kapani-paniwalang dahilan para ilipat ng United States ang mga magre-retirong B-2 nito sa Australia. Ngunit marami ring magandang dahilan kung bakit tila hindi ito mangyayari. Ang B-2 ay isa sa pinakalihim at pinaka-advanced na eroplanong ginawa. Lubos na classified ang mga stealth coating, materyales, at panloob na sistema nito. Ang pag-export ng United States ng sensitibong teknolohiya at pagbabantay dito, kahit sa malapit na kaalyado, ay magiging malaking hamon na mangangailangan ng hindi pa nagawang antas ng tiwala at protokol ng seguridad. Ang B-2 ay may kakayahang magdala ng 2 uri ng armas. Ibig sabihin kaya nitong maghatid ng parehong conventional at nuclear na sandata. May matibay na paninindigan ang Australia laban sa pagkalat ng sandatang nuclear at ayaw nila ng mga eroplanong may kakayahang nuclear. Kahit na theoretical na maaaring hindi paganahin ang mga sistemang nuclear, ang disenyo at orihinal na layunin nito ay magdudulot pa rin ng mga isyung pampulitika at teknikal. Kapag pinagsama ang mga gastos sa pagpapanatili ng mga eroplano at ang nauna ng pangako ng Australia na mamuhunan sa B-21s, malabong tanggapin ng Australia ang pagsasama ng B-2s sa kanilang fleet. Dagdag pa rito, malabong i-declassify ng United States ang teknolohiya para ibahagi kahit pa sa isang malapit at pinagkakatiwalaang kaalyado tulad ng Australia, habang magpapatuloy ang United States at Australia sa pagtutulungan para matiyak ang seguridad ng Indo-Pacific. Maaaring magkaiba ang magiging anyo nito. Salamat sa panonood. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa B-2 bomber, panoorin ang aming video kung paano ito gumagana sa aksyon. At siguraduhing mag-subscribe sa aming channel, ang Military Show.